Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Nilinaw ng bansang Australia na hindi pa ito sumasang-ayon na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bigyan ito ng interim release ng International Criminal Court. Hindi raw nila kinokonsidera ito. Ito ay kasunod ng paglalahad ng anak na si Vice President Sara Duterte ng Australia, ang isa sa tinitignan nilang bansang maaring pagdalhan sa ama. Nakatutok si Darlene Kai. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang bansang Australia ang isa sa tinitignan nilang lugar na maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling nitong interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Kagagaling lang doon ng bise noong isang linggo at humingi pero nabigong makapulong si Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong. Ngayon, paglilinaw mula sa pamahalaan ng Australia, hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan ito ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa ICC, kailangan signatory sa Rome Statute ang pagdadalhang bansa gaya ng Australia at dapat payag itong tanggapin ang suspect. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ng mga umano'y extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Noong 2018, inaresto at saka pinalaya sa bansang Australianong si Sister Patricia Fox dahil sa pagkakasangkot umano sa isang protesta. Paliwanag ni Fox, hindi rally kung hindi press conference ang kanyang pinuntahan. 2016 naman ang mag-viral ang sinabi ng alkalde noong si Duterte tungkol sa isang Australianang ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Nagalit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Humingi ng tawad kalaunan si Duterte para sa mga sinabi niya. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Inihayag na rin sa korte ng prosekusyon ang pagtutol nito sa interim release ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hiningi nitong interim release sa International Criminal Court. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa sinabi ng gobyerno ng Australia na hindi pa nila sinasang-ayunan na kupkupin ang dating Pangulo at hindi nila kinukonsidera ito. Sabi pa ng bise, wala raw isinumiting application ng defense team sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo sa Australia. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung listahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So it is wrong to assume na because there is a list, there was an application
for interim release to all the countries. Tumanggi ang gobyerno ng Australia na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya man ay pansamantalang palalayain ng International Criminal Court o ICC. Ayon yan sa isang source. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pakidetalye ang sinabi ng source. Yes, Jiggy, kinumpirma nga ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na manatili doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kung sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o mula sa pagkakakulong nga sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Sabi pa nga ng source, hindi raw ikukonsidera ng gobyerno ng Australia ang request nga ng kampo ni Duterte. At ito na nga ang sinasabi nga ng gobyerno ng Australia ay dapat ang ICC ang magdesisyon kaugnay ng interim release ni Duterte alinsunod doon sa Rome Statute. Jiggy. At Camille, kumpirmasyon ba ito na ang dahilan nga ng biyahe ni VP Sara kamakailan sa Australia ay para hilingin umano sa kanilang gobyerno na tanggapin doon ang kanyang ama? Jiggy, matatandaan na nagpunta nga sa Australia si Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo. Ang sabi niya, ito ay para sa personal visit at nakita nga natin na dumalo siya sa isang Free Duterte rally na inorganisa ng mga OFW sa Melbourne. Pero sinubukan pa rin ni VP Sara na makipag-usap sa Australian Foreign Minister na si Penny Wong para nga iparating sana yung sitwasyon ng kanyang ama dito nga sa ICC detention, pero hindi nga ito natuloy dahil hindi raw available ang opisyal. Jiggy. At ano naman kaya ang dahilan kung bakit hindi pumayag ang Australia na maging host country ni Duterte? Alam mo, Jiggy, hindi masabi ng ating source kung ano nga yung posibleng dahilan kung bakit hindi pumayag ang gobyerno ng Australia rito. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang ICC kaugnay ng interim release ng dating Pangulo, pero tinutulan na ito ng Office of the Prosecutors ng ICC at syempre yung kampo ng drug war victims. Gigiit ng mga tutol sa interim release ni Duterte, kailangan siyang manatili sa ICC detention para matiyak ang pagdalo niya sa paglilitis at syempre para hindi rin daw malagay sa peligro ang mga testigo. Balik sa iyo, Gigi. At Australian government, ito na yung sinasabi ko, tumanggi na maging host country sakaling payagan ng International Criminal Court ang interim release para kay dating Pangulong Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony Casey, tumanggi ang Australian government na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling payagan ng International Criminal Court ang hiling nito na pansamantalang kalayaan. Matatandang sinabi ng kampo ni Duterte sa kanyang interim release petition sa ICC noong June 12 na mayroong bansang pumayag na tanggapin ang dating Pangulo para sa pansamantalang kalayaan nito. Nauna nito, sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam na kinukonsidera ng mga abogado ng kanyang ama ang Australia bilang isa sa mga bansang nasa listahan para kumupkup dito kung papayagan ng ICC ang interim release. At yan, ang mga balitang kumpirmado, sigurado, itong Radyo Patrol Bertizon, DZMM. Christina Conti, attorney. Good morning, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning, Doris, Robert. Ayan, o kita mo si ma'am, she woke up like that. Oh, di ba? Magkaiba tayo, nasa hig siya? Nasa dahig ka ba, ma'am? O nasa sahig? Wala pa. Wala pa. At saka, huwag kayong mag-alala, summer ngayon or papunta na ng summer, kaya Doris kahit walang thermal. Pa-summer na pala doon. Pa-summer na, oo. Pero lamigin ako, ma'am. Ay, bakit ba tayo napunta doon? Teka lang, ma'am, nako-confuse na kami. Hinarang ba? Or hinihiling na ibasura? Or wala lang, hindi na kayo makikialam doon sa hirit, apila, sa hirit na interim release ng dating Pangulo Duterte. So mula sa kwento niyong aberya sa tren, ito aberya doon sa request ni Rodrigo Duterte na mapalaya pansamantala. Ito yung tinatawag nilang interim release. Sabi kasi ng defense nung ni Duterte na okay na to, areglado na to. Sabi ng prosecution hindi siya mag-o-oppose. Meron na ding bansa na pupuntahan. Pero ngayon parang medyo gumuguho yan dahil kagabi, actually nung Monday pala ito, nag-file yung prosecution ng opposition o kumbaga pagkontra doon sa paglaya ni Duterte.
unahin ko na yung, teka, sabik ba talaga nila? Umoo ba sila noon? Oo nga. Ang intindihan yata ay, nag-usap kami, oo, pero hindi kami nagsara. At sabi ng prosecutor, meron kaming pinag-usapan na bansa. Okay. At saka syempre, ang importante kasi yung kondisyones. Pag pinapunta ka ba doon, paano kanila itatrato? Paano ka pababalikin sa korte? Paano tayo sa September? So sabi ni prosecutor, nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Nung nag-apply ka, ibang bansa. So, nawala yon doon sa, kumbaga, naka-order na sana na, okay na yung bansa, okay na rin yung prosecutor. So, may pag-asa pala noon? Parang ang tansya ko noon na parang mapapaisip ka dahil hindi tatanggi o hindi ko kontra yung prosecutor. Tapos may bansa na napupuntahan. Parang okay na, arranged na. Ganun yung tono noon. Ngayon, na-kontra na sila, sabi ng prosecutor, hindi naman ganyan ang usapan namin. Tapos, sa kalakhan pa sa diskusyon ng prosecutor, parang madadamak mo pa na parang hindi naman ito papayag in the first place. Ang punto kasi, ang interim release ay kumaga karapatan kung sino mang detenido. Kung, eto na, so sabi nila 3 bahagi yan. Una, kung ikaw ay mag-a-appear sa court on time at kung kailan kailangan. Pangalawa, kung hindi makaka-endanger, hindi ka makaka-obstruct doon sa proceedings, doon sa trial. And then pangatlo, kung hindi ka magagawa ng krimen o hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Yan yung parang 3 key points. Sabi ng prosecutor, sa 3 puntong yan, may dahilan kami para sabihin hindi dapat payagan si Duterte. Pumasok na lahat. Maski nga yung mga sinasabi ni Duterte, yung pagkapanalo niya, maski nga yung ginawa ni Hanilet Avancenia nung huhulihin siya yung pamumukpok na daw, pag-upak dun sa pulis, binanggit ng ICC, ng prosecutor. Sabi nila, sa ganitong sitwasyon, mukhang ito ay tipong aalis tapos hindi na babalik. Kaya sabi nila, punot dulo, hindi kami pabor sa interim release ni Duterte. So, kailan natin inaasahan, attorney, yung magiging desisyon dito? Kung papayagan ba, papabor ba sa kanya, or papanig doon sa prosecution na, parang may punto nga naman sila? Una, inaabangan namin sana yung parang order ng pre-trial chamber ng mga judges na, mag-comment kayo. Wala pang ganun. At inuna na ng prosecutor yung kumbaga comment nila, bago pa, kasi last week pa silang tinatanong yung 13 pa mismo, na parang, totoo ba to na pumayag ka? Ngayon, final nila kahit wala pang malinaw na order. Pero, ang tingin ko, within the next few weeks, this week or next week, pagpapasyahan na ito. Ang naging medyo aberya, pero hindi ko ding masabing aberya, dapat pinagplanuhan. Ang judges kasi ay nagkaroon ng annual retreat sa Nuremberg. Yung Nuremberg, doon yung unang-unang parang International Criminal Tribunal, trial ng mga pumatay or ng mga war criminals nung panahon ng World War II. At malaking punto kasi sabi nga ni Duterte, 'di ba, pinsan siya ni Hitler. Kaya nga. Malaking punto 'yon na pagbabalik tanaw ng ICC dun sa pinanggalingan niya. Kaya hindi ko masabing bakasyon Parang retreat na parang ano ba talagang ginagawa natin sa buhay natin. At ngayong reinvigorated sila, mukhang back to business na sila this week. Akala ko nga nung Monday, mag-i-issue na sila. Pero ngayon, bumisita pa yung Vice President ng isang bansa. Palagay ko may konti lang na admin work bago sila bumalik in business. Pero this week, next week, posibleng magkaroon ng pagpapasya. Pero yung ganyang klaseng mga aberya, hindi naman makaka-apekto dun sa schedule na mangyayari sa September 23. Oo, correct. Wala pang indikasyon na maa-atras yung September 23. Tapos may isa pang deadline bago nun na importante, July 1. Ito na yung ending, katapusan na ng disclosure requirement. Or ito yung disclosure or discovery process sa pagitan ng defense at saka ng prosecution. Ano bang ebidensya mo? So, imagine ahead of time, July, August, September, 2 months ahead of time,
ng hearing, dapat napakita mo ng ebidensya mo. Kaya ganun kahanda. Dapat ang both parties. Sabi ni prosecutor, on track siya na maisubmit ang lahat by July 1. Sa July 4, i-release ng prosecutor yung final, kumbaga, na version ng kanyang charges. At itong charges, ito yung parang information sa atin, yung parang sakdal. Therefore, you on ganitong date, lawfully, feloniously, unlawfully killed. So itong information or yung charges or document containing the charges. Ako, mahilig din sila sa acronym. Okay. Pag sinabing DCC, so DCC, ito yon, parang information. The document containing the charges will be released on July 4. So July 1, ebidensya, tapos na. Ending na ng period. July 4, ano ang kaso laban kay Duterte. Okay. Kailan yung listahan ng mga, ito ang mga iharap ko na witnesses? Posibleng doon na yun sa September. Ayun. Pero sa ngayon, may palitan na sila. Sa September natin malalaman, pero sa ngayon, nagpapalitan na sila. At nung nauna ng disclosure ng prosecution, sabi nga nila 2 at least ang ipepresent nilang witness sa September. Yun yung live. Pero kalaunan sa trial, may pwede pa silang i-disclose na mga pangalan. Okay. So, abang-abang na naman tayo, partner Robert. No? Sige po. Attorney Conti, lagi na naman kami natutuwa at kami ay sinasagot mo. At natututo tayo sa tamang impormasyon. Hindi nakaka-confuse. Diba? Maraming salamat po. Balitang kumpirmado, sigurado, subscribe na sa DZMM Teleradyo YouTube channel. Kapamilya,